Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Matinding dagok ang kinakaharap ngayon ni VP Sara Duterte dahil sa sunod-sunod na mga kaso ang kanyang kinakaharap. Imposible nang makakauwi pa si PRRD at malulusutan ang mga kaso nito sa ICC or International Criminal Court kung saan tila nakapagdesisyon na ang mga ICC judges pagkatapos marinig ang mga ebidensya laban sa kanya noong ginanap ang 3 araw na confirmation of charges hearing nito kamakailan lamang. Bigo si Atty. Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte na ipaglaban siya at baliktarin ang mga ipinresentang mga ebidensya ng mga prosecutors. Mas nadadagdagan pa ngayon ang pagkadismaya ng ICC prosecutors dahil sa pagdawit sa kanila nina Atty. Levi Baligod at di umano'y 18 ex-Marines na binigyan umano sila ng maletang pera na nagkakahalaga ng $2 milyong bilang bayad umano ng gobyerno upang maaresto si PRRD na ayon sa ilang ICC deputy prosecutors ay hindi nila ito palalampasin. Na ayon kay dating Senator Antonio Trillanes na babalikan umano dito sina Atty. Baligod, 18 mga ex-Marines at mga matataas na opisyal na nasa likod ng pag-uutos at panunuhol sa mga ex-Marines. Bahagi umano ito ng planong destabilisasyon ayon kay Senator Ping Lacson at Ombudsman Boying Rimulya. Isinabay kasi ang paglabas nila sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC at sa isinusulong na impeachment laban kay Sara Duterte. Plano umano ng kampo ng mga Duterte na guluhin at sirain ang imahe ng taga-ICC, mga senators, congressmen na pinangalanan ng 18 ex-Marines na karamihan ay nagsusulong ng pagpapa-impeach sa vice-presidente. Samantala, binigyan lamang si Sara Duterte ng 10 araw upang sagutin sa Kamara ang mga napapaloob sa isinusulong na impeachment laban sa kanya. Ito hinggil sa mga kasong betrayal to the public trust, bribery o panunuhol, grave threat or inciting to sedition, plunder at iba pa dahil sa mahigit 600 million pesos na hindi maipaliwanag na paggamit niya ng confidential funds nito noong DepEd Secretary pa lamang. Mga nakatanggap ng pera mula sa confidential funds niya kabilang na dito ang pangalang Mary Grace Piatos na ipinagtataka ng karamihan, paggawa at pagpera ng mga peke at gawa-gawang dokumento upang ma-release ang budget ng kanyang confidential funds. At ang seryosong pagbabanta ni Sara Duterte habang sa kanyang live laban sa Pangulo, unang ginang at dating Speaker of the House. Nabunyag na merong matibay na ebidensya na hawak ang NBI or National Bureau of Investigation na meron umanong inutusan si Sara Duterte para gawin ang plano nito kay na BBM, First Lady at House Speaker at hindi ito biro lamang. Ayon ito kay Congresswoman at Attorney Bel Zamora na tatayo sana ng prosecutor at nakatoka sa isyu ng grave threat ng Vice Presidente sa impeachment nito noong 19th Congress. Subalit, hindi natuloy dahil hinarang ng Senado at idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang pagpasa dahil sa violation umano ng 1-year bar rule. Ayon kay Zamora ay malaki ang posibilidad na makukumbinsi umano ng mga ebidensya na ito ang Senado para i-convict si Sara Duterte, pati ang COA or Commission on Audit na ayon sa mga taga-suporta ni Sara na cleared na umano dito si Sara Duterte ay naglabas na rin ng statement at sinabing wala pa silang inilabas na desisyon hinggil sa hinihingi ng Vice Presidente na clearance mula sa COA. Ano kasi ito ibang klase itong kaso ni Sara Duterte, talagang matibay ang mga ebidensya Tambak ang ebidensya. Kaya yung sinasabing wala namang ebidensya, sus naman. Sino namang nagsabing walang ebidensya? Tambak nga O sige, isa-isahin natin. Isa-isahin natin. Ano ito? Yung tungkol sa NBI. Yung tungkol sa NBI, ito, may ipapakita ako sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi ito, itong ni-reveal ni Congresswoman Bel Zamora. Ito, sabi niya, ayan, tungkol ito sa NBI. Sabi ni Congresswoman Bel Zamora, I was part of the prosecution team in the last impeachment. Yan. Ito yung sabi niya. And I handled this. And we saw the evidence of the NBI. In fact, for the information of everyone, this went to the NBI.
The NBI filed a case and they have the evidence. O yan sabi yan ni Congresswoman Bel Samura. Ang sabi ni Congresswoman Bel Samura, doon sa impeachment, yung hindi natuloy nung February, siya ay kasama sa prosecution team. Kung natuloy yun sa Senado, kung hindi lang trinaydor ni Chis Escudero, kung natuloy sa Senado, itong si Congresswoman Bel Samora, part siya ng prosecution team. Ang naka-assign daw sa kanya, yung tungkol dun sa, yung banta ni Sara na papatayin si PBBM, si Lisa Araneta at saka si Martin Romualdez, yun daw ang naka-assign sa kanya. At dahil doon, nakipag-coordinate daw siya sa NBI, pinakita sa kanya ng NBI na may matibay na mga ebidensya. Totoo nga na may balak si Sara na ipapatay ang presidente, ang first lady at ang si Romualdez. So hindi lang yun yung sinasabi nila Suntay na parang imagination, hindi naman seryoso yon, parang biro lang yon. Hindi. Ang sabi ni Congresswoman Bel Samura, I was part of the prosecution team in the last impeachment and I handled this. Ang sinasabi niyang this, yung tungkol doon sa pagbabanta ni Sara. And we saw the evidence of the NBI. Kung ibig sabihin niyan, posibleng may nag-imbestiga ang NBI at may nakita talaga silang may hinire ngang, posible na may hinire ngang assassin. Kasi di ba ang sabi ni Sara Duterte, ang sabi ni Sara, huwag kayong mag-alala, mayroon na akong kinausap na assassin. Kapag may nangyari sa akin, alam na nila ang gagawin kay PBBM, kay Lisa Araneta at kay Speaker Martin Romualdez. Live ito, Sofia Gonzales. Kaya, ang sinasabi ni Congresswoman Bel Samura, siya yung na-assign doon sa part na yan. Naghatian kasi sila ng trabaho sa prosecution. Siya sana yung mag-a-argue niyan. Ngayon, nag-coordinate na daw siya sa NBI. May pinakita sa kanya ang NBI na mga ebidensya. Na ibig sabihin, seryoso talaga yung banta na yon o plano na yun ni Sara. Hindi yun imagination lang. Kumbaga, yung banta na yon o yung plano na yun ni Sara na i-assassinate ang presidente, first lady, at si dating Speaker Martin Romualdez, hindi siya simpleng banta. Plano talaga siya. Mayroong ebidensya ang NBI. Ayon dito sa sinasabi ni Bel Samora. Kumbaga, siya daw ang sa kanya sana naka-assign yung bahagi na yan sa impeachment. Kaya nag-usap sila ng NBI at pinakita ng NBI yung mga testigo. Sa katunayan, ang mga ebidensya. Sa katunayan, final na ng NBI ang kasong ito dahil mayroon silang ebidensya. O yan mga kabunyog, matindi yan. So kumbaga, ang malinaw dito ang malinaw dito, talagang planado pala yun. Kaya yung mga palusot ni Bong Suntay na wala naman, hindi naman totoo yun. Kumbaga, yung biro lang yun, parang imagination niya lang yun. Yung sinasabing papatayin, o may planong patayin, o bumuo na siya ng plano, kumuha na ng assassin, hindi simpleng hindi simpleng imagination. Seryoso yun. At sino ang may ebidensya? NBI. Kasi yung NBI talaga yung nag-imbestiga. Kaya ngayon, pag nag-presentation nito sa Senado, sa tingin ko, kapag pinakita sa Senado na hindi pala biro yung ganon, seryoso pala yun, baka yun yung makakumbinsi sa mga senador. Yung mga senador na nagdadalawang isip na i-convict si Sara, Guarki, shout out sa inyo diyan sa Swansea, UK. Kaya yung mga senador na nagdadalawang isip na i-convict si Sara, pag nakita nilang totoo pala yun, grabe, pinagplanuhan talaga pala ng Vice President. Seryoso pala yun. Kaya ito isa na ito. Itong ebidensyang ito ng NBI,
na nagpapakita talaga na seryoso yung plano na ipapatay ng ni Sara Duterte si PBBM. Ano yun? Mabigat yun. Pag nakarating yun sa pag nakarating sa Senado yun at nakita nila yung mga ebidensya, hawak na ng NBI yung mga ebidensya eh. Oh, sabi nito ni Congresswoman Bel Zamora, nakita niya na. In fact, for the information of everyone, this went to the NBI filed the case and they have the evidence. At nakita niya, we saw the evidence of the NBI, Sabi niya, we saw, nakita niya ang ebidensya. Kaya mga kabunyog, maganda ito. Maganda itong development na ito. Shout out sa kila Casey Serbs, Shout out sa inyo diyan sa Mandaluyong. Shout out din sa Dasmariñas, Cavite, kila Maluz Punyo, Kay Greg Babaran, kumusta po? Kaya ito, lalo pa, tama ka Greg. Ang nandyan pa naman sa NBI, si Attorney Melvin Matibag. Alam ang galaw nila Sara. Kaya ito mga kabunyog? Kaya ito? Si Attorney Melvin Matibag, magaling yun. Ano ang sabi ni Attorney Melvin Matibag? Ay, si Sara Duterte is bratinila yan. Kaya, pag nag-hearing sa Senado, pag nakarating yung trial sa Senado, tutulong ang NBI niyan. Ipoproduce talaga ng NBI yung matitibay na ebidensya. Yan ang makakakumbinsi sa mga senador. Ayan yan. Kasi maraming senador, pagdating na dun sa usapin ng plano ng Vice President na ipapatay ang presidente, yun? Seryosong bagay yun. Seryosong bagay. Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon ko lang to na itong si Attorney Bel Zamora nagsabi na nakita niya yung mga ebidensyang hawak ng NBI. Yan Pipito Binisa Jr., kumusta kayo dyan sa Saudi Arabia? Sa Milan, sila Edgardo Reyes. Shout out sa inyo. Ngayon mga kabunyog, itong sa ang isa pa, ang COA. Ito rin isa pa ito. Itong tungkol sa COA, matindi rin pala itong ebidensya tungkol sa COA. Ay di ba laging ang sinasabi ng mga DDS, ano naman daw? Ang COA, binigyan na daw ng clearance. Parang clear na ang Office of the Vice President. Yung mga notice of disallowance na kini-question, wala na yun. Na-clear na siya ng COA. Binigyan na siya ng parang clearance na ibig sabihin in good standing ang opisina ng Vice President. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, di ba ganun lagi yung sinasabi ng mga DDS na ang COA binigyan na ng clearance ang opisina ni Sara, ang OBP at saka yung DepEd. Wala na, clear na si Sara pagdating sa COA. Kaya yung mga ebidensyang ipinipresent daw, wala na yun kasi malinis na ang record ng opisina ni Sara sa COA. Pero ito, mayroong sulat ang COA, actually, sagot ng COA. May sumulat kasi sa COA, pasensya na, hindi ko alam kung sino ito. Tinakpan kasi. Tapos tinakpan din yung perma kasi bawal yan sa data privacy. Pero ito, Republic of the Philippines Commission on Audit, yan Commonwealth Avenue, Quezon City. Commission proper, Office of the Commission Secretariat, February 16, 2026. Ibig sabihin ngayon na ito. Ngayon, tinakpan yung kung sino yung sumulat. Sinagot ng COA yung tanong nito kung sino man yung sumulat na yan. Sabi dito, this refers to your letter dated January 30, 2026, inquiring on the status of notice of disallowance, ND, number 2024-002, 2022, dated August 8, 2024, involving the confidential funds of the Office of the Vice President for calendar year 2022. Based on our records, an appeal from the ND was filed by the Office of the Vice President
and the same is pending for resolution by the Commission proper. Eugenio R. Dizon, Director for Commission Secretary. Oh, Pinawi sa komite na i-endorso yung ipakakanselan nyo sa OSG yung birth certificate na ito. You were just substantiating through documents to OSG yung sinabi nyong findings sa committee ito at yung sinabi nyong magiging course of action. So, I am still mystified. How long does it take to do as the authority what you told the committee that you would do? Napaka-importante ng birth certificate na yan, Attorney Ambatali. Yes, Your Honor, we understand that. And yes, we are confirming na when we endorsed, we are confirming that the same findings are still stands until today. Exactly. How long does it usually take before the authority makes a finding of irregularity and says it will endorse to OSG for cancellation? How long does it really take before that before you actually endorse? Yes, Your Honor. It depends po kasi doon sa pag-procure ng pag-acquire ng ng mga documents to be attached. So ano yung usual time frame? Sometimes it's fast, like one month after the investigation. So After why we didn't conduct the authority endorse this to OSG in January? Alam ng buong bansa ang kasong ito. Alam ng Brooks Point ang kasong ito. Alam ng private sector, they're all concerned. Pati yung mga kababayan natin sa mining sector. Why didn't you do it in January? Why didn't you do it in February? Why did you wait until March? That's this month. Attorney. Yes. Your Honor. Actually, Your Honor, we have we only completed the acquisition of the relevant documents last Even though, sir, I'm sorry to interrupt, yes. but even if you were completing the documents, Yes. as you reiterated just now, nagsa-stand yung findings nyo at inulat sa committee ito na there's irregularity in the late registration of the birth certificate and you would recommend to OSG to cancel that birth certificate. At any point na you found any documents na pasisinungalingan yung sinabi nyo sa komite, you could have told the committee, and more importantly, you would have totally ceased preparing that documentation for OSG. How long did it take you to recommend to OSG cancelahin ang birth certificate ni Alice Guo, for example? In the case of Alice Goo, I think that took us also 3 months. I'll have to check. But I'm still asking the authority. Yes. Bakit March lang kayo nag-recommend sa OSG? Paano sila kikilos kung hindi kayo officially magre-recommenda? Kahit pa narinig sila sa nakaraang hearing because their resource persons were also here that you were going to recommend. And you said you had the basis already. Kumbaga, substantiation na lang yung documents. Yes. Kasi kung hindi kayo convinced, hindi nyo sasabihin sa committee ito yung finding at recommendation na yan. So, is there any way you can explain this mysterious delay about such an important case, about a very important person to our country, Mr. Attorney Ambatali? Yes, Your Honor, it's just that when we endorse a case to the OSG for a petition for the filing of a petition of cancellation, we need to support it, and we again, Your Honor, it's there's a delay, but rest assured that in the if there are some cases like this, similar cases like this, we will not we will do our best efforts to endorse it to As your final OSG. as my final point on this question, Attorney Ambatali, again, you reiterated there was delay. Klarong-klaro yon sa komite. And there won't be other cases, even if there should be other cases. Kasi yung ibang mga tanong ko dito ay ilan na yung nasa parehong sitwasyon ni Joseph C. dito sa loob ng ating bansa. There won't be other cases. If the PSA will drag its foot in doing not what the committee demanded it to do, what it said it would do with another government agency or constitutional body, the OSG.
Kasi matuturuan ninyo ng leksyon yung mga nagtatago sa likod ng mga batas natin. Ganyan pala paano tumakas. That should not be what PSA will do. That should not be what PSA will allow. PSA should not deny OSG to be able to do their own duty because of this delay. Na hanggang ngayon, hindi nyo pa rin mapaliwanag. I have other questions, but may I ask first Senator Madam Chair, Erwin if you have an opening Madam Chair, statement? pwede sumingit naman. Senator Rafi will interject. That's why, Madam Chair, I'm going to pass a bill na yung cancellation ng mga birth certificate once na investigate ng PSA na spurious or fake, on the level lang, pwede nang kansilahin, huwag nang pumunta pa sa OSG. Kasi napapahaba lang po ang proseso. Kasi it might take another year or so, depende kung gaano ka yung kalakiang backlog ng OSG. So, ang PSA, ang gagawa ng investigation, once it's proven na fake yung birth certificate, it was acquired illegally, then doon pa lang sa inyo, ikakansilin nyo na para mapabilis at meron time frame within a period of 30 days. Paspasan yung investigation. Pag nakita nyo na talagang fake yan, proven, you can even hire the services of the NBI. Cancel na. Huwag na mag-antay pa ka na another month tulad sinabi ni Madam Chair. Bago ipasa sa OSG. Then pagdating sa OSG, Madam Chair, it might take another month, 2 months, 3 months, 1 year. And by then, nakapag-secure na siya ng mga iba pang mga IDs sa ating gobyerno at magamit yung mga ID na yun para makapag-secure ng mga government benefits, etc., etc. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Rafi. Sen. Erwin, would you like to make an opening Po, statement? maikli lang, Madam Chair. Sa inyo po, Madam Chair, Senator Rizon Tiveros, sa mga bisita po natin, sa aming kasama si Senator Rafi. Ako po ay nakikiisa at nagpapahayag po ng buong suporta sa pagdinig na ito tungkol sa kaso ni Joseph C. na di umano'y nagpapanggap po na Pilipino. Kung tunay nga po na lehitimo mo ang pagkakamit ng Philippine citizenship, wala po dapat ikabahala. Pero kung mapapatunayang ito ay nakuha sa hindi tamang paraan, dapat pong itong bawiin at papanagutin ang mga sangkot. Ang malungkot pa po dyan, nagpapanggap po yung taong ito at pumunta pa, lakas na loob, pumunta pa po sa korte. Ngayon po ay nakatenga yung kanyang kaso sa korte at hinihingi po sa korte na pakawalan siya. Kung may butas po ang ating sistema, tungkulin po nating magsiyasat, ayusin at panagutin ang dapat managot. Madam Chair, I look forward to productive, constructive discussion regarding this matter. Salamat po, Madam Chair. Salamat, Senator Erwin. Before I continue with, just quickly pala, pwede bang tanungin nasaan ngayon si Mr. Joseph C? Attorney Malyonga is shaking her head, so the council is not aware where he is. Nasa Your Bureau Honor, of Immigration. we're assuming, Your Honor, that he's still he's still being detained, Your Honor. All right. So may I ask Attorney Arvin Santos kung nasaan po ngayon si Mr. Joseph C? Good morning, Madam Chair. Mr. Joseph C. is a ward in our warden's facility. The commissioner has in fact issued the necessary travel orders for his escorts to be so that he may be brought here. But around 10 or 15 minutes ago, we were informed that he complained of chest pains and our medical doctor is checking on him right now. Salamat, Attorney Arvin. Actually, I have an update that his blood pressure of Mr. C is 140/80. A bit elevated, pero close to normal. Mataas lang ng konti sa BP ko kaninang umaga. Pero pag kinlear daw sila ng doktor, nakarating naman ako dito. Endorse nyo lang sa OSG nung sumulat yung komite. The committee followed up with PSA February 26th and the PSA endorsed their recommended cancellation only on March 2. So, buti na lang pala sumulat kami nung last month. Otherwise, baka hindi nyo pa in-endorse sa OSG by this month. Ano na lang ang iuulat nyo sa komite, no? That the PSA did not act on its own findings and recommendation for a whole quarter of a year. So just to continue with PSA, for the record, okay, you have officially endorsed finally, a week ago lamang. And again, just for the record, ano po yung clear indicators noon na si Joseph C. ay hindi Filipino citizen sa findings po ninyo mismo? Attorney Ambatali. Yes, Your Honor. Meron pong mga
entries talaga na marami dito yung it would lead to a conclusion na may nangyari na fraud. Number one is the submission of a baptismal certificate that when we went to the parish church, ang sinasabi ng parish church ay wala namang kaming ganitong na record. Ang isa pa po is that yung affidavit of delayed registration niya, ang naka-notaryo doon ay hindi totoong abogado. Wala din po tayong nakita na records ng civil registry records ng parents niya, whether it's certificate of live birth, certificate of marriage, or certificate of death. But then doon sa may COLB po ni Mr. Joseph C, iniligay doon na merong marriage ang kanyang parents at nangyari yung marriage na yon sa Balanga, Bataan. But in our records wala pong nagpapakita na marriage nung parents. Ang isa pa po yung hilot na nakalagay doon sa may birth certificate. Wala din pong makitang records, whether it's a birth certificate, marriage certificate, or death certificate. Itong mga to, Your Honors, would lead us to conclude na merong irregularities that would lead to the existence of fraud, Your Honor. What about yung mga anak niya, lalo na si Johnson C? Hold on lang, Your Honor. All right. Tingnan lang po natin. Oh, because after this question, dadako na ako dun sa iba pang mga Joseph C na maaaring nandito sa ating bansa. Yes, in the case of Johnson C, Your Honor, nakita din po natin na unknown din po yung hilot na inilagay dito sa may birth certificate niya. Ito din po ay ang isa din po is lagi din naman po na delayed registration. And also, Your Honor, Wala din ba siyang record ng baptism? let me Etc. just pull out the records, Your Honor, for Johnson C. Yes, please do that. Pero bawal yan, Madam Chair, baka singin. Yes, Sen. Rafi. Okay, marami siyang mga nakitang foul, meaning indications na fraudulent yung birth certificate. So dapat bago pang man nagpa-register yon, naimbestigahan nyo na. Huwag nyo payagan na makalusot, makapasok. Sa stages pa lamang na siya ay nag-apply, nagbibigay ng mga requirements niya, nakita niyo na pala, questionable. So sana, in-stop niyo na, hindi niyo pinayagan. That would be the case if the delayed registration will happen now, Senator Rafi. Maski na nung panahon, but this- lax tayo. But this, the registration happened in 2008. So noong 2008, wala tayong mga pamamaraan na para mapigilan itong mga taong gagamit ng mga spurious documents o gagawa ng mga fraudulent. This would light on the due diligence of the LCRO, Your Honors. At meron naman tayong mga requirements under Administrative Order Series of 1993. Kaya Series pala, Madam Chair, number 1. may nakalusot doon sa Davao de Oro. Siguro sagutin mo may ng NBI. I'm really interested to know kung what happened to those 1,200 birth certificates na sinabi ng NBI fake. So, has it been canceled? Has it been endorsed already sa OSG para cancelin? And where are these people? Meron na ba silang mga passport? Labas-pasok na ba silang bansa? Etc. Siguro later, Madam Chair. Thank you. Salamat, Sen. Rafi. Yes, ay itatanong po natin yan. Any other inputs about Johnson C? Bago tayo dumako sa susunod na tanong? Aside from walang unknown din yung hilot na nagpanganak di umano sa kanya. Let me just pull out, Your Honor, We can return to Johnson C later in the hearing. Palawakin natin yung
view natin sa nangyayaring ito, pwede nyo ba kaming bigyan ng sense ng numbers? Numbers na tinitignan natin in terms of fraudulently obtained birth certificates. Ano na ang estimate ng PSA? Ilan ang mga fraudulently obtained birth certificates? Right now, yung mga nakuha natin na with similar Parang Like this, similar ano? badges of Yeah. fraud. yes, Your Honor, it's around 1,640 right now. 1,640. Tapos, distributed ba itong 1,600 sa buong Pilipinas o may mga partikular na probinsya tayo na talamak doon? Kung meron, ano-anong mga probinsya ito? Isama na natin yung kasama ba ang Davao de Oro doon at alin pang iba? Most of the cases is in Davao de Oro. Most Ay. are in Davao de Oro. At Your saan, Honor. pero distributed ba? So most in Davao de Oro,